Gusto mo bang matutunan yung pinakamadaling paraan para gumawa ng WordPress website? Kung oo, para sa itong video na to. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng professional looking website gamit ang WordPress. At ang maganda dito, ang dami na ngayong bagong AI features. Kaya yung paggawa ng WordPress website, hindi na siya complicated. Yung WordPress, obviously, isa siya sa pinaka-powerful na website builder sa mundo. Kaya ang daming malalaking websites na nakabuild sa platform na to. So kahit anong klaseng website yung gusto mong gawin, meron talagang strength and functionality si WordPress para doon. Hindi mo na kailangang matutong mag-code. Plus, ipapakita ko rin sa video na to kung paano mo magagamit yung AI para tulungan ka mismong gumawa ng website mo. Yung dati na umaabot ng hundreds of hours, ngayon pwede nang gawin ng 1 to 2 hours lang. Ang lala, no? I guarantee na after ng video na to, alam mo na talaga kung paano gumawa ng website. So, simulan na natin. So, yung unang kailangan mong gawin ay maghanap ng website hosting service. Yung WordPress ay open source software, pero tulad ng kahit anong website na nasa web, kailangan mo pa rin siyang tirahan. Diyan papasok yung website host. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng professional looking website in minutes gamit yung favorite platform ko na si Hostinger. Ito yung preferred WordPress hosting ko at ginagamit ko talaga siya sa lahat ng websites ko. Super affordable, super fast, at meron silang mga solid na AI WordPress tools. So kapag kinlik nyo yung link sa baba sa description, dadalhin kayo nun sa isang landing page na ganito yung itsura. Importante na gamitin nyo yung link na yun kasi doon nyo makukuha yung best pricing possible. So ang gagawin ko ngayon, i-click ko yung Start Now. May kita nyo na may tatlong plans na pwedeng pagpilian. May Premium, Business, at Cloud Startup. Ngayon, para sa karamihan sa inyong nanonood ng video na to, i-recommend ko talaga yung Business Plan. Yung main reason nito ay dahil nandun yung AI WordPress tools. Malaking tulong to at sobrang daming oras ang masisave mo. Around ganito lang yung presyo niya, habang yung Premium naman, mas mababa pa. Most of you, hindi nyo na kailangan yung Cloud Startup Plan, kaya wag na kayong mag-worry dun. Pero may kita nyo, sa Business Plan, pwede kang gumawa ng hanggang 50 different websites gamit ang isang plan. Meron kang 50 GB of storage at tulad ng sabi ko kanina, kasama dito yung AI agent for WordPress na wala sa premium plan. Silipin nyo lang yung iba't ibang features at piliin kung alin yung pinakabagay sa inyo. For now, pipiliin ko muna yung business plan para sa video na to. Next, papipiliin ka ng time period na gusto mo. Kapag pinili mo yung 48 months, syempre mas mahal siya upfront pero nakalock in ka na sa sobrang baba na rate for 4 years. I-recommend ko na pumili kayo ng at least 12, 24, or 48 months. So depende talaga sa inyo yan. Kapag 1 month lang yung pinili nyo, sobrang mahal niya per month. So honestly, hindi talaga siya worth it. And yeah, basically, kapag mas mahaba yung pipiliin mo, mas magiging mura siya. At mas matagal mong malalock in yung presyo. Ngayon, i-make sure mo na pumunta kayo dito sa Have a Coupon Code section. Click nyo yan, tapos ilagay nyo yung code na Charlie Chang. Magbibigay ng additional 10% off. So, ayan, make sure na gawin nyo yan. Next, i-click natin yung Continue. Ilalagay nyo yung information nyo dito, tuloy sa payment, at ayan, may WordPress hosting na kayo. So, ngayon, nasa Hostinger dashboard na ako. Yung dashboard nyo, magiging halos ganito rin yung itsura. So, sa ilalim ng websites, pumunta kayo sa websites list, at dito nyo makikita yung web hosting nyo. So, ang gagawin natin ngayon ay click yung Add Website, may kita nyo na may iba't ibang options. Sa video na to, ipapakita ko kung paano gamitin yung WordPress. Pero just know na meron ding hosting or website builder na probably pinakamadaling paraan para gumawa ng website. Pero kung gusto mo talaga yung full functionality ng WordPress, syempre, ito yung pipiliin mo. So, hingan ka ngayon ng login details para sa WordPress account mo. I-click natin yung Next. Tapos may dalawang options ka. Una, pwede kang gumawa ng website gamit yung AI na siya namang ipapakita ko ngayon kasi sayang naman kung hindi ka magsasave ng time. Pangalawa, pwede ka rin gumamit ng pre-built themes which is solid din na option. Pero yeah, para sa video na to, AI muna tayo. I-click natin ulit yung next. At syempre, pwede kang gumawa ng blank site. Pero hindi ko yan recommended kasi sobrang tagal mong matatapos yung website mo. So with your hosting, may kasama na siyang free domain for 1 year kaya pumili ka talaga ng domain na bagay sa business mo, sa portfolio mo, or kung anong klaseng website yung ginagawa mo. For now, gagamit muna ako ng temporary domain. Pero tandaan nyo na libre talaga yung domain kasama ng business hosting. I-install na niya ngayon yung WordPress na pwedeng tumagal ng ilang minutes. Pero mabilis lang yan. Nakagawa na ako ng sobrang daming websites in the last 10, 20 years and honestly, never pa akong nakagawa ng website na kasing bilis na ngayon. So kung gagawa ka ng website ngayon, sobrang swerte mo talaga. Okay, balik tayo dito. Papiliin ka ngayon kung anong editor yung gusto mong gamitin. Merong Block Editor na siya yung native WordPress editor. Meron din namang Elementor. Pero para sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung Block Editor kasi mas simple siya. And kung kilala nyo ako, alam nyo mahilig ako sa simple. So Block Editor, ilagay natin yung brand name natin, kunwari Charlie Chang Photography. Ilagay mo lang yung business name mo or kahit anong gusto mo. Next, website type. Pipiliin natin yung business and services website. Pero syempre, piliin mo kung ano yung pinaka-match sa gagawin mong site. Kunwari, kung portfolio yung gusto mo, piliin mo yon. Kung blog naman, piliin mo yung blog. Ngayon, magsusulat na ako ng description ng website ko. Mas descriptive ka at mas detailed, mas maganda yung magagawa ng AI na website para sa'yo. Okay, so ito
yung quick description na sinulat ko. Pwede ka naman gumamit ng AI para improve pa yung description. Pero for now, i-click ko lang yung create. Ngayon, i-generate na niya yung website. Yung pagkakaroon ng AI sa loob ng WordPress, medyo bago-bago pa talaga. Matagal nang may AI website builders, pero yung magagamit mo siya mismo sa WordPress, sobrang cool nun. Okay, so nakagawa na siya ng website. May kita nyo, gumawa siya ng about page, portfolio page, at contact page. Wala akong nakikitang FAQ or rates page. Tapos medyo wonky din yung ibang parts. So ang gagawin ko, i-click ko ulit yung create. Now, tandaan nyo lang, kapag pinindot nyo yung button na to, mabubura talaga lahat ng meron kayo dito. So kung tingin nyo okay na siyang foundation para sa website nyo, pwede nyo nang i-click yung edit side at baguhin yung mga gusto nyo ayusin. Pero para sa akin, i-click ko lang ulit yung create para ipakita sa inyo kung ano pa yung magiging itsura niya. This time, gagamitin ko muna para i-improve yung description. Okay, click natin yung create. Alright, so ni-remake niya yung page. Sa tingin ko, mas okay na to ng konti. Kaya i-click ko na yung edit side. Ngayon, i-import na niya yung design niya papunta sa WordPress Builder, yung editor. At dito na tayo magsisimulang mag-customize at magdagdag ng mga laman ng website natin. Yung editor na to sobrang dali lang gamitin. Ipapakita ko lang sa inyo yung ilang basic. Ngayon, kahit anong gusto mong baguhin, click mo lang siya. Kunwari, itong text na to. Madali ko lang siyang mapapalitan. Pwede rin natin palitan yung font saglit. Ang gagawin lang natin ay select yung text, punta dito and make sure na nasa block ka dito sa side. Kung hindi lumalabas to, click mo lang tong button na to para i-toggle siya. Tapos punta ka sa typography section. Click natin yung 3 dots dito, piliin yung font. Pwede na natin palitan yung font kung gusto natin. For now, iwan ko muna siya as is. Pero ayan, ganyan lang siya gawin. Pwede rin natin palitan yung size ng font na to. Pwede mong baguhin yung margins, pati yung border. And yeah, sobrang dali lang talaga. Makikita nyo dito na yung tinatawag na block. At sa loob ng block na to, meron pang mas maliliit na block sa loob niya. Diba? So meron tayo nitong text. Meron tayong text block. Meron ding button dito, which is isa pang element. Lahat ng to pwede nating i-customize ng madalian. Kaya ina-encourage ko kayo na i-explore dahil pwede nyo palitan yung colors, yung fonts, pati yung images. Kunwari, itong image dito or itong image na to, pwede natin silang palitan ng bagong image by clicking this. Pwede tayong mag-upload ng new image. Pwede rin natin baguhin yung positioning sa pag-click ng mga buttons dito. Tapos, i-drag lang siya kung saan mo gustong ilagay. Sa case na to, magpapalit sila ng pwesto. Makikita nyo dito sa baba, medyo weird yung formatting. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa image na to, i-drag ko siya dito para magkaroon ng sapat na space para sa image. Obviously, putol yung heads nila dito. So, mas okay kung ibang image yung pipiliin ko or i-recrop ko to. Pero for now, iwan ko muna siya as is. Dito makikita nyo na meron tayong testimonial section na super okay talagang meron sa website. Kunwari, gusto kong palitan yung kulay ng section na to. Make sure ko lang na nakaklik yung buong block tapos punta tayo dito sa styles. Then, piliin natin yung background. From there, madali na nating mapapalitan yung background color. For now, iiwan ko muna siya kasi tingin ko solid na rin siya. Pero ayan, ganyan lang siya baguhin. Ngayon, kung bumaba ako dito at ilagay yung mouse ko dito, ito na yung way kung paano gumawa ng bagong block or bagong section sa homepage mo. Kapag i-click ko to, makikita nyo na pwede tayong pumili ng ilang options or pwede ring i-click yung browse all. So, i-click natin yan. Ang daming iba't ibang blocks na parang pre-made na. Madali lang pumili mula sa mga templates na to. Kung gusto mong maglagay ng button, pwede mo rin agad gawin yan dito. Pwede ka rin maglagay ng widgets. Meron ding iba't ibang embeds na pwede nating idagdag. So, kunwari, gusto mong maglagay ng YouTube video. Pwede mo siyang i-embed just by clicking this. So, sobrang dami pang pwedeng idagdag. For now, papakita ko lang muna sa inyo yung YouTube embed. Ang gagawin mo lang, ilagay mo yung URL ng video, ilagay siya dito, tapos click embed. Ayan, lalabas na yung video sa section na to. Madali rin natin mababago yung size. Pwede siyang nasa left, pwedeng nasa right. Lahat yan madali lang paglaruan. And yeah, basic overview lang to kung paano gamitin yung WordPress editor para i-edit yung homepage mo. Kapag tapos ka nang mag-edit, make sure na i-click mo yung save button dito. Ngayon, ang gagawin ko naman ay pupunta dito sa Open Navigation. Dito natin pwedeng galawin yung navigation bar, pati yung styles. Kunwari, kung gusto nating palitan yung kulay na applicable sa buong website, dito mo siya gagawin. Same din sa typography. Kung gusto mong magdagdag ng ibang pages, at kung gusto mong i-edit yung kahit anong page, i-click mo lang siya. Kunwari, gusto mong i-edit yung about page, i-click ko lang to. Ito yung ginawa niya para sa akin. Syempre, papalitan ko pa lahat ng info dito. Pwede rin nating tanggalin tong map dito kung ayaw nyo siya. Ang gagawin mo lang is i-highlight yung block, then yung 3 dots, tapos click delete. So, ayan. Isa-isahin mo lang yung mga pages at bubuin sila. Ngayon naman, dadalhin ko kayo sa actual WordPress dashboard na ma-access nyo pag kinlik nyo yung button na to. Now, isang bagay na super nire-recommend ko ay pumunta kayo dito sa Hostinger tab. Tutulungan kayo nito sa onboarding. Makita nyo pa ano yung mga steps na kailangan nyong tapusin. Kunwari, kailangan pa nating magdagdag ng domain sa website na to. Pwede ka ring matuto ng maraming iba't ibang bagay about WordPress dito. Marami silang resources at videos. Isa pang sobrang cool sa business plan ay meron kang AI content creator. So literally, pwede kang gumawa ng pages, gumawa ng iba't ibang elements kahit ano yung kailangan mo. Gamit to. Ang gagawin mo lang ay pumunta dito, piliin yung content type. Kunwari, kung gusto mong gumawa ng post, piliin mo yun. Kung gusto mo naman ng completely new page, click mo lang yun. Pipili ka rin ng tone of voice. Kunwari, friendly at neutral. Sa content length, piliin natin yung medium. Tapos, sasabihin mo lang kung tungkol saan yung content. So, gawa na natin ng isa pang about me page. Alright, so may sinulat ako dito. Hindi naman talaga siya totoo. Random stuff lang na nilagay ko. Pero for example lang naman to, para
para ipakita sa inyo kung paano siya gumagana. Pwede ka rin maglagay ng focus keyword kung gusto mo. Pero for now, i-click ko lang yung create content. Alright, so gumawa na siya ng iba't ibang bagay. May mga keywords, may meta, description, may AI-generated image, at sinubukan niya rin magsulat ng content. Pero syempre, recommended pa rin na i-review mo at i-edit or sulatan mo ng sarili mong version. So i-click ko lang publish, and ayan, makita nyo na may page ng nagawa gamit yung AI content creator. Ngayon, gusto ko rin bigyan ng quick overview ng dashboard kasi alam ko na medyo nakaka-overwhelm siya sa una. Lahat ng post mo nandito. So kung may blog ka, dito ka pupunta. Lahat naman ng pages mo nandito rin. Kaya dito mo rin sila pwedeng i-edit or magdagdag ng bagong page. Kung gusto mong baguhin yung appearance ng website mo, pupunta ka dito sa appearance. Dito pwedeng i-click yung themes, and sa ngayon, ginagamit natin yung Hostinger AI theme since ginamit natin yung AI builder para gawin yung WordPress website natin. Isa sa pinaka-best na bagay sa WordPress ay sobrang daming professionally built themes na available. Marami pa sa kanila, free. Kapag kinlik natin yung add theme dito, makakapag-browse tayo ng ilan sa mga pinaka-popular na themes out there. Feel free na i-scroll at tignan sila. Ang daming magaganda talaga. And kung gusto nyo ng recommendation na personal kung gusto, yung Astra solid na foundation para sa karamihan ng websites. May kita nyo dito or pwede nyong i-search yung Astra. Pero syempre, kung may specific kayong hinahanap, kunwari photography portfolio or business consulting website, malamang may theme na mas built out na agad para doon. Ibig sabihin, mas konti lang yung kailangan mong ayusin. So ayan, i-explore nyo lang to kung ayaw nyong mag-stick sa Hostinger AI theme. Pwede kayong pumili ng iba dito. Kunwari, gusto kong gamitin tong isang to. I-click lang natin yung preview at makita nyo na agad kung ano yung itsura niya. Honestly, mukhang maayos naman siya. Click lang natin yung install kapag nagustuhan nyo siya at may install na yung theme sa WordPress website mo. Ang maganda dito, pwede ka talagang magpalit-palit ng themes anytime. Pwede kang mag-build gamit tong theme na to, tapos kung di mo pala trip, pwede kang bumalik sa previous theme mo. Pero heads up lang, medyo ingat ka dito kasi may mga content na pwedeng hindi mag-transfer ng maayos kapag nagpapalit ka ng theme. Kaya ayun, importante lang malaman na pwede kang magpalit ng theme anytime. Kung gusto mong ibalik yung dati, punta ka lang ulit sa themes, piliin yung old theme, tapos click activate. Yan, babalik na ulit yung dati mong website. Now, isa pang solid na bagay sa WordPress ay yung plugins. Kapag kinlik mo tong button na to, makikita mo lahat ng current plugins na naka-install. Ang daming mga gandang plugins out there. At kung gusto mong magdagdag ng bago, punta ka lang dito sa add plugin. I-recommend ko na maglagay kayo ng anti-spam protection. So, pwede kayo mag-install ng ganitong klaseng plugin. Gugustuhin mo rin ng SEO tool kahit na may built-in na. Okay pa rin na may extra. So, pwede mong i-search yung SEO. Halimbawa, Yoast SEO. Solid yan at maraming gumagamit. And yeah, pwede kang magdagdag ng maraming functionality sa website mo gamit yung mga plugins na to. Pero huwag kang mag-i-install ng sobrang dami kasi kapag nasobrahan, babagal yung website mo. So, huwag kang masyadong mag-go crazy dito. Marami na talagang built-in features si WordPress na hindi mo na kailangan ng sobrang daming plugins. At honestly, kapag sobrang dami na, nagiging mas complicated lang siya at mabagal pa yung site. Guys, simplicity talaga yung key para sa karamihan ng websites. Kapag kinlik mo yung users dito, pwede kang magdagdag ng bagong users bilang editors ng website mo. Pwede kang mag-assign ng contributors na gagawa lang ng blog posts. And yeah, pwede mong iset yung security level by choosing a role sa about user. And eto naman yung settings. Importante to. Dito pwede mo palitan yung site title, yung tagline, pati yung time zone. I-recommend ko na rin na bumaba ka dito sa permalinks at i-make sure na nakaset siya sa post name. And yeah, feel free lang na i-explore tong mga to at baguhin kung ano yung kailangan mong baguhin. Gaya ng nabanggit ko kanina sa video, ipinakita ko na kung paano gamitin yung built-in WordPress editor. Pero meron ka ring option na gumamit ng Elementor. Medyo mas powerful si Elementor, pero medyo mas mahirap din siyang gamitin. So, ikaw na yung bahalang mag-decide kung alin ang mas bagay sa'yo. Pwede mo ring idagdag yung Elementor bilang plugin niya anytime. So, kung isa-search mo yung Elementor dito, pwede natin siyang i-install bilang Elementor website builder. Tapos, pwede na natin siyang gamitin agad. So, yan. Basically, ganyan lang kung paano kayo makakagawa ng really great looking website gamit ang WordPress. Na-cover natin lahat from paghahanap ng hosting, paggamit ng Hostinger, AI WordPress builder para buuin yung website, pag-edit ng homepage, pagdagdag ng pages, paggamit ng editor, hanggang sa overall na overview ng WordPress dashboard. Solid talaga ang WordPress. Sobrang dami niyang functionality. Pero kung napanood mo to at naisip mo na, okay, medyo complicated pala. Honestly, i-recommend ko na lang yung Hostinger website builder. Kasama na to sa kahit anong plan. At sobrang dali lang talagang gumawa ng website gamit yon. Kaya yan talaga yung suggestion ko para sa mga absolute beginners. Anyways, sana may napulot kayong value sa video na to. And again, kung gusto nyong makatipid sa website hosting, meron akong link sa baba papuntang Hostinger. I-make sure lang na gamitin nyo yung code na Charlie Chang sa checkout para makakuha ng additional 10% off. And yeah, kung hindi nyo pa nagagawa, i-make sure na sumabay talaga kayo sa video na to. Balikan nyo, kunin nyo yung hosting, tapos gawin nyo siya habang pinapanood nyo yung tutorial. Honestly, yung best way para matuto ay yung ginagawa mo siya habang nanonood. Marami pa akong video sa channel na to na nagtuturo kung paano gumawa ng website. So maglalagay din ako ng ilan nun sa baba. Anyway, sobrang na-appreciate ko yung time nyo. Thank you so much sa panonood. Kung may nakuha kayong value sa video na to, i-make sure nyo lang na mag-like at mag-subscribe for more content like this. Gumagawa ko ng videos about business, website building, finance at iba pang stuff para tulungan kayong magkaroon ng financially successful life. Again, thank you so much sa oras nyo and takits tayo ulit sa next video. Peace!